Ito lang masasabi ko sa inyo. Ha? Ito lang. Yes. Ganyan. Okay. But it didn't mention about Taliano Gold. Oo. It just says Marcos Gold. Linawin mo. Magkaiba yung Okay. Taliano Gold sa Marcos Gold. Oh, Yan yung sinasabi, kaya nga niya sinabi, binanggit niya doon sa video na yun daw yung sinasabi. Ikaw na nga nagsabi sa video eh. Sabi mo doon sa video, Saan? sinasabi ng tao, yung Talano Gold at saka yung ano, Oh, kasha. no. Yun Halatang hindi mo pinanood. Watch your video. Ay, nako, wala akong sinabi about Taliano. Meron. Ay, nako, wala akong sinabi about Taliano. Meron. Ay, nako, wala akong sinabi about Taliano. Meron. Gamit ang mathematics, napatunayan natin na may katotohanan pala yung sinabi ni Ginang Imelda Marcos na nakakita talaga siya ng 7,000 tons of gold sa kanilang basement. Ito kaya yung sinasabi nilang Taliano Gold? Ito kaya yung sinasabi nilang Taliano Gold? Ito kaya yung sinasabi nilang Taliano Gold? Oh, 'di ba? Sounds family. Pareho sila ng logic. Eto, anong sabi ng mga tangang followers ni Bobong Lipunan? Anong sabi? Wala naman ako sinabing ako yung nagsabing Talano Gold, patanong yan. To be clear, listen to the first part. Ano sinabi niya? Yes. Ganyan. Okay. But it didn't mention about Taliano Gold. Did I mention about Taliano Gold? Nagsabi ba ako ng salitang Taliano Gold? Sabi ko, oo. Sabi niya, hindi. May ganun siya, hindi. Meron na sagot ko, hindi. Ulitin ko ha. Oh. Kasi para alam niyo, ang issue dito, it's about mentioning. Did you mention or did you not mention? Simple as that. Yes or no? Wala ko sinabi. I did not mention any. Oo. It just says Marcos Gold. Linawin mo. Linawin. Magkaiba yung Okay. Taliano Gold sa Marcos Gold. Oh. Oh, Yan yung sinasabi, kaya nga niya sinabi, binanggit niya doon sa video na yun daw yung sinasabi. Ikaw na nga nagsabi sa video eh. Sabi mo doon sa video, Saan? sinasabi ng tao, yung Talano Gold at saka yung ano, Oh, kasha. Oh. Ayan ha, ang linaw pa nung sinabi ko. Sinasabi ng tao, yung tao, na yung Talano Gold is the same shit na sinasabi ni Imeldang Gold. Alinaw nung sinabi ko, di ba? Yes or no? Sino hindi nakarinig nun? Sabi ko, yung mga tao na nagsasabing Talano Gold, yung lintik na Imelda Gold, are the same. Ano sagot ni Bago Lipunan? No, halatang hindi mo pinanood. Watch your video. Ay, nako, wala akong sinabi about Taliano. Meron. Oh. Ibig sabihin, hindi siya sumasang-ayon sa sinabi ko na yung mga tao ang nagsabi na yung gold ni Imelda ay Talano Gold. Correct? That's the logic. Sabi niya, wala akong sinabi about Taliano Gold. Ay, Inulit- nako, wala akong sinabi about Taliano. Meron. Wala akong sinabi about Taliano Gold. Ay, nako, wala akong sinabi about Taliano. Meron. Gamit ang mathematics, napatunayan natin na may katotohanan pala yung sinabi ni Ginang Imelda Marcos na nakakita talaga siya ng 7,000 tons of gold. Oh, isa-isa natin. May katotohanan pala yung sinabi ni Imelda. Nagtanong ba siya? Hindi. Sinabi niya, may katotohanan. There is truth. Totoo. May katotohanan. Ayan, pinilagay niya pa nga sulat. Siya kung naglagay niyan, may katotohanan. Ano ibig sabihin na may katotohanan? Totoo o hindi? Tanga na lang siguro magsabi, hindi totoo. Baka siya sabihin niya yun. May katotohanan. Ibig bang sabihin, totoong meron o wala? Totoo. Kaya nga may katotohanan. Oh. Ano pa sumunod? Sa kanilang basement. Ito kaya yung sinasabi nilang Taliano Gold? Ito kaya yung sinasabi nila na Taliano Gold. So I'm correct. Doon sa sinabi kong, di ba sabi mo pa nga, sinabi nila na yan yung Talano Gold. Sabi niya, wala ako sinabing ganyan. Bobo! Confused ka?
Wala akong pakialam kung confused ka sa ano mo, pero kung pati sa mga statement mo, confused ka, may tawag sa'yo. Ano? Ewan ko. Ano mo kay Boy Fairview kung anong tawag sa'yo, sa nanay niya? Diba, alinaw ho niyan eh. Alinaw-linaw. Oh, isa yan sa kasinungalingan ni Bagong Lipunan. Ito pa yung pangalawang kasinungalingan ni Bagong Lipunan na in-emphasize ni Jojo. Pasok. Anong ebidensya mong bayad ako? Okay. Okay. Ganito ha. If you try to look at the channel of Bagong Lipunan, ano nakalagay doon? Is it nagsabi ba na news? 'Di ba? The reason why I tackle that topic, it's because may nagtanong. Oh, in-emphasize niya. Hindi naman siya news eh. Yan ang kanyang counter-argument na paulit-ulit. I did not accuse you. May nagtanong lang. I did not accuse you. May nagtanong. Bookingin natin. 'Di ba? May nagtanong na viewers mo. Bakit sila Banat Bay ay ganito na? 'Di ba nagbakasyon kayo, 'di ba? So in-explain ko lang sa kanila and that's my opinion. Do I have to say sorry for my opinion? 'Di ba? Ayan oh. Ang sabi mo Bagong Lipunan, nagtanong lang yung viewers ni Banat Bay. Pero bakit yun na yung naging conclusion mo? Ayan yung conclusion mo. Nababasa nyo? Nagbago na si Banat Bay. Kung tanong lang naman yon at kung alam mo na iisa tayo ng laban, bakit? Liitan ko muna at makita nyo yung mukha ko. Ito lang ang tanong ko sa'yo, Bagong Lipunan. Nagtanong ang viewer ni Banat Bay, kamo nakapagtataka nga, viewer ni Banat Bay, sa'yo magtanong. Bakit hindi kay Banat Bay magtanong, di ba? Okay, nagtanong ang viewer ni Banat Bay sa'yo, bakit hindi na bumibira ang Banat Bay na nasa Japan at that time? Ngayon, alam mo na iisa yung laban natin. Bakit ka nag-conclude kaagad na nagbago na si Banat Bay? Hindi ba pwede na bigyan mo ng panahon ang isang tao na patunayan muna kung nagbago na ba talaga? Ora mismo nagtanong yung viewer, nag-conclude ka na agad. Yan yung isang bagay na sunog na naman siya sa palusot niya. Napakasinungaling na tao. Sinabi niya nagtanong lang daw siya at hindi niya ako inakusahan na bayaran. Yun ang sinasabi niyang paulit-ulit. Di ba? Paulit-ulit niya sinasabi sa vlog niya yun. Until kahapon, sinabi niya, nagtanong lang daw siya. Pero, dito, ebidensya, ayan ang ebidensya, yung message mo, dito, kay Jojo. Ano sinabi mo? Nagbago na si Banat Bay. Crush mo ba ako? Ano bang pakailam mo? Nagbago na si Banat Bay. Deklarasyon yun hindi yun tanong. Ano pa pangalawa? Nagbingo si Maharlika na may offer sa mga vloggers. Ibig sabihin mo, sinasabi mo na talaga na nagbago na ako at nagbingo si Maharlika at nabayaran ng mga vloggers. Hindi ka nagtanong. Nag-conclude ka na, animal ka. Hindi ba pwedeng antayin mo muna yung tao, bumalik ng Pilipinas, antayin mo muna yung tao, matapos yung bakasyon niya, pagbalik ng Pilipinas, kung babanat ba siya o hindi, and then that's the time na somehow questionin mo sana, questionin. Dito, anong sabi mo? Nagbago na si Banat Bay at pinasigundahan mo pa, nagbingo si Maharlika na may offer sa mga vloggers na kritiko ng BBM admin para manahimik. Nagbingo si Maharlika. Ang tanong, may pinangalanan ba si Maharlika na si Banat Bay ang isa doon? Kasi alam mo, Bobong Lipunan, tigil mo yung kabaklaan na nagbingo. Ang corny mo siya nagbingo. Sa totoo lang. Hindi ko alam kung anong katsipan niyang nagbingo na salita. Tapos magpapalusot ka na naman, nagtatanong ka lang. Ayan na nga, Binesis mo pa si Jojo. Ngayon galit na galit ka kay Jojo. Bingo ka ngayon, animal ka. May nagtanong pa dito, uulitin niya pa. Alam mo, eto hindi ko talaga magets ang mga tao.
Anong sagot dito? Ang tanong dito. Sabi ni Sia, si Sia, Banat Bay, wala bang nagbago? Tanong lang po. Nanonood ka? Hindi, nanonood ka po ba ng live o nagko-comment ka lang, nakamute? Nakamute ba? Unmute mo. Gay linggo yun, boss. Bakla talaga. Ay, hindi ko alam kung gay linggo yun. Di man ako, wala akong alam sa gay linggo. O yung si Sian, ano ba, nakamute ba ako sa'yo? Ano ba, ba't di mo alam? Ba't mo pa kailangan itanong? Nakamute ako? Pambira ka. Tuloy natin. So, ang ginawa mo, dahil nagtanong, eto, take note, dahil nagtanong ang viewer ni Banat Bay sa'yo, kinonek mo na kaagad at ang term mo, nagbingo. So, walang definite na pruweba. Pero, ang sabi mo, nagbingo na si Maharlika na may offer sa mga vloggers na kritiko ni BBM para manahimik. Kinonek mo, nagtanong lang yung tao. Ganon. Narot, paki-post nga dito yung please, favor, yung link ni para panoorin nila yung video ni Jojo de Guzman. Ang dami niya hong paliwanag dyan sa mga conversation nila. Binastos pa nila si Dangsky. Ay, hindi pala. Tama, sinabihan nila dahil mga iskonyan, ganyan-ganyan. Sila na nga yung nabudol. Diba? Sila na nga yung tanga na nabudol na nagsisisi kuno na naloko sila nung nakarang eleksyon. Sila pa yung malakas ng loob na sabihan tanga yung mga iskonyan. Kasi ang argumento nila, bakit kung sinasabi mo talagang DDS ka at nakikinig ka kay Pangulong Duterte, ba't ka nag-isko? Ay, tanga talaga, no? During the election, during the campaign, dalawa lang ang binabanatan ni Pangulong Duterte noon. It was Marcos and Leni Robredo. So, yung mga Duterte supporter na nag-aanday na mag-endorse si Pangulong Duterte, hindi siya nag-endorse as respect to her daughter. Pero, klaro sa mga Duterte supporter, dalawa ang ayaw niya. Si Marcos and si Leni Robredo. So, ibig sabihin nun, kung nakikinig ka, hindi ka pupunta doon sa dalawa. Pwede kang pumunta sa iba. Nagigets mo? Ganun lang kasimple ho yun. Marami nagpunta kay Isko. Maraming Duterte supporter nagpunta kay Isko. Kita nyo naman yan, si Ma'am Vivian, si Jimmy, South Border, lahat to na andyan kay Isko. Nakinig kay Pangulong Duterte. Di ba ho? Pero itong iba, meron pa nga naglakson din eh. Meron mga iba, may mga nagpakyaw din. Kasi nga, hindi naman binanatan ni Pangulong Duterte yun. Ang binanatan niya, dalawa lang. So, ibig sabihin, nakinig ko kay Pangulong Duterte. Tapos, kami pang iinsultuhin mong mga iskonyan. Tapos, kanina nga, binanggit ni medyo isa-summarize ko na lang po. Binanggit ni Bagong Lipunan na ang kanyang source o yung kanyang parang ebidensya ay yung kwento ng isang vlogger na nangangalang Nino na binayaran daw kami. But the accusation of Nino, for your information, it's not during the time of Marcos. Yung sinasabi ni Nino was the time of Isko. Siya daw binayaran ni Isko. Tapos, kaya daw, umamin na kami na binayaran kami ni Isko. Unang-una, I know what happened last time. Hindi nagbabayad si Isko noon. Kung meron mang nagbayad kay Nino Barsaga na sabi niya may nagbayad daw sa kanya, kilala ko kung sino. Okay? Alam ko kung sino yung nagbayad na yun na sinasabi niya. At hindi si Isko yun. Dahil sa totoo lang, ikaw lang naman. Among all the... Si Jojo, Isko niyan, hindi naman nakatanggap yan. Ako, hindi ako nakatanggap. Huling na kami. Huli na kami. Sa amin na ho yung pahuli na pumasok sa eksena. Ang talagang nauna nun, kayo-kayo. Hindi ko alam yung mga kasabay mo. Pero kaming mga huli, abay wala ho kaming natanggap. Kaya kung may natanggap ako, hindi sana kasama ako sa lahat ng event ni Isko.
ito, this is a simple logic. Kung ako nakatanggap, isipin nyo na mabuti to anong panahon ni Isko. Ako nga tumatayo pa sa entablado, nagka-campaign. Tanungin kita, Brad, kung may alam ka. Wala kang alam, tanga ka talaga eh. Sa lahat ng vloggers noon, sino lang ang nag-i-speech noon? Panahon ni Isko, hindi ko to pinagmamalaki. I'm not telling this para ipagmalaki. Pero ako lang po ang nagpinag-aakyat sa stage at pinagsasalita. Kung bayad ako, edi sana sumama ako sa lahat. Shut up. Hey Siri, shut up. Okay? You are so much, enthusiastic. Hindi, totoo, di ba? Hindi ko ho yun, Si Madam Mocha, hindi ho vlogger si Madam Mocha. Artista po siya, singer po siya. Naintindihan ho natin, ibig ko sabihin, hindi ito pagmamalaki, ha? Hindi ho ito pagmamalaki. Kaya ko lang sinasabi to, ibig sabihin, kaya ako pinapaakyat doon because I'm contributing something. Correct? Di ba? Simple logic says, bakit ako pinaakyat doon? Kasi may natutulong ako. Kung binayaran ako, edi sana lagi akong kasama at umaakyat doon. Kasi every time na sumasama lang ako, umaakyat talaga ako sa stage at pinagsasalita ako. Kung bayad kami, di sana araw-araw ako nagsasalita doon. Araw-araw ang kampanya nun eh. Bakit hindi ako sumasama? Walang pamasahe. Kanya-kanyang pamasahe, kanya-kanyang hotel. Ganun nun eh. Nakasama lang ako nun sa Mindanao. Alam niyo yung bakit? Isang beses lang ako nakasama sa Mindanao nun. Isinakay ako doon sa eroplano. All throughout, nandun na ako. Yun lang yun. After nun, wala na. So, ibig sabihin, doon palang proof na walang bayarang naganap nung panahon ni Isko. Simple as that. Walang bayaran. Tapos, i-relate mo ngayon yon na bilang ebidensya mo. Ebidensya mo na binayaran kami, banateros, ni Ma'am Shi. Ni hindi mo nga masagot yung tanong ko, bakit ngayon bumabanat pa rin kami? Asan ang logic doon, Brad? If we are paid, why are we hitting the government? The government is paying us to hit them? What kind of stupidity is that? Pakisagot nga. Diba pakisagot? Bakit kami bumabanat pa rin? Simple logic na nagsasabing, mali ka. Hindi ka nagbingo. Bobo ka. Ganun lang kasimple yun. Testimonial evidence in short chismis. Yan din yung sinabi ni Trillanes. Diba? Ay nako, baka akala ni Kaloy sinasayawan nyo sinasayawan? Magbabayad ka para sayawan mo. Para pa bago-bago ka, ang gulo. Bipolar siguro yun. Nako, wala akong alam dyan. Napanood ko yung video ni Baglio. Akala niya puntos siya sa testimony ni Tapos, honestly, si Cap, ang ebidensya mo. Si Nino. Ay, kawawa naman. Kaya nga hindi na ako nagsalita nung sinabi niya, testimonial evidence. Sino? Si Nino. Eto ba matindi? Kaya nga alam mo, tawa ako lang ng tawa eh. Pati yung desisyon ni Pangulong Duterte na mag-report. Alam mo, ilang beses ko nang kinuwento yan dito. Tanungin ko kayo, am I not consistent? Kayo mga nakakarinig dito, am I not consistent in telling you what's the structure sa PCOO? Di ba ilang beses ko sa inyo sinabi yan? Madam Dangsky, ikaw sigurado alam mo yan. Kami sa opisina, si Attorney Trixing kasama namin, isa pang abogado, si attorney, yung kasama ni Attorney Trixie, at may isa pang abogado. And wala ho kaming budget doon. Nagrereklamo nga si Attorney Trixie noon kasi ang gusto niya, naalala nyo, kinuwento niya ito noon, ang gusto niya
ni Attorney Trixie at saka ni Mocha nun ay magkaroon ng tour para i-counter ang fake news sa mga eskwelahan. But since kailangan ng budget for that, Freedom, salamat po. Hindi nangyari yun. Bakit to? Kasi nga walang budget. Ilang beses namin sinabi yun. Ngayon, bakit si Mocha nagre-report directly kay Presidente? At bakit nagagalit yung ibang USEC? Maraming galit sa USEC noon kay Mocha. Si Badoy, yung USEC na nag-handle ng Malacanang Press Cartel, at isa pang USEC. Lahat sila nagagalit kasi magaling sila, matalino sila, may profesional sila. Si Mocha sexy dancer lang. Bakit siya nakakalapit sa Presidente? Sa structure, kung maaalala ninyo, kinikwento ko rin yan. Di ba? Sa structure, yung kung alam mo yung gano'n, yung sinong nasa ibabaw, sinong nasa ganyan, nakikita niyo yun. Naalala nyo? Si Mocha inilagay sa isang ilalim ng USEC. And that USEC is USEC Badoy. Inilagay siya sa ilalim ni USEC Badoy. Yun daw ang parang napag-usapan nila between Sec Martin and other USEC. Lumapit kami kay Secretary pa siya doon, si Senator Bato. Bongo. Senator, Secretary pa siya noon. Eto ba ang format or I'm here because yung mandate na ibinigay niyo sa akin? No. Sabi nila, report to me directly. Report to the President directly. Kasi when you say President, dadaan talaga yung kay Senator Bongo. So, doon kami nagre-report. Then, we talk with Secretary Martin. Secretary Martin, ito po yung sinabi sa amin ni Senator Bongo to report directly to him at to the President. Paano po itong organization chart na ginawa ninyo? Kasi sinend sa amin. Sabi ni Secretary Martin, ganun ba? Okay. Wag mo nang pansinin yan. Yun, literal yun. At I'm telling you now, yan ang sinasabi ko mula noon. Na noon pa lang sinasabi na mag-report ng direkta kay Presidente. Bakit kanyo? Kasi nga maraming hocus-pocus na nangyayari inside PCOO. In fairness, si Secretary Martin, nire-respeto niya ang desisyon ng Presidente. Kaya sabi niya, sige, okay lang, wag mo nang pansinin yan. Kasi nga at that time, remember, nagkakagirian ang Malacanang Press Cartel at ang social media. Galit na galit ang Malacanang Press Cartel kay Mocha kasi si Mocha direct na nakukuha yung news sa Presidente. Si Mocha nasa helicopter ni Presidente. Si Mocha nasa limousine ni Presidente. Si Mocha nandito sa tabi ni Presidente. Galit na galit ang Malacanang Press Cartel noon. Kung maaalala ninyo. Bakit? Kasi nga po, nakakakuha ng scoop si Mocha at naipapahatid sa social media. Naggalit na galit ang Malacanang Press Cartel noon dahil gusto nila bago umabot yung balita sa tao, nasalsal na nila, na chap-chap na nila yung darating sa tao. Sabi nga namin noon, pinaglaban ng opisina ni Mocha noon, bakit natin chachap-chapin? Let it be. Ilabas natin kung ano yung sinabi ni Presidente. Let the people listen to it. The message, hindi kasi gusto ng Malacanang Press Cartel dadaan sa kanila para chachap-chapin nila tapos yung balitang ilalabas nila mali-mali. Kaya noon maraming nagalit yung USEC kasi yung USEC galing din sa media na pinuputukan ng media. Nagalit sa kanya. So nagalit din yung si Badoy. Hindi ko alam kung bakit nagalit si Badoy na insecure ba? Ba't ganun? At malapit si Mocha kay Presidente. At alam mo yun ang senaryo noon. Tanungin ko kayo, bakit unconstitutional yun? First of all, asan ba ang PCOO? Alam nyo ba ang PCOO ay hindi naman departamentong pinaka-head? Ang PCOO is under the office of the President. How stupid are you, Bobong Lipunan? Hindi mo alam na ang PCOO nasa loob ng Malacanang, ang PCOO nasa ilalim ng Office of the President. Hindi ho yan sariling departamento na Department of
DOLE o DSWD. Hindi ho ganun yun. Ang PCOO ay nasa ilalim ng Office of the President. Kaya sa totoo lang, hindi ko maintindihan. Alam mo, Bobong Lipunan, makinig ka. You just shut up pag wala kang alam. Pagdating sa structure ng Malacanang. Wala ka kasing alam eh. Nangmumukha ka lang tanga. Paano naging bypass? Eh, boss mo yun. Boss ni Mocha yun. Ewan ko. Sa totoo lang, hindi ko nga maintindihan eh. Kung anong utak meron itong si Bobong Lipunan. At ano ba? Inggit na inggit ka ba? Wala kang pinagkaiba. Sa totoo lang, wala kang pinagkaiba kay Thinking Pinoy. Wala kang pinagkaiba. Ay, di, meron pala. Si Thinking Pinoy, matalino. Totoo naman. Ako, aminado naman ako. Ilang beses ko na sinasabi yan eh. Matalino si TP, ginagamit lang sa mali. Ito, bobo talaga. Yun na nga eh. Sabi nga eh, why dig up all bones for what? Anong purpose or objective? That's the point. Hinukay nga ni ano yun eh. That's my point. Hinukay ni Bagong Lipunan yan para kay Mocha. Eto na lang eh. As simple as this. Nag-away tayo. It's because you accuse us of being paid by Marcos. Bakit mo dadamay si Mocha? Bakit mo dadamay Mocha, Chris? Bakla ka ba? Nagtatanong lang ako ha. Nagtatanong lang ako kasi yung mga galit sa babae, bakla yan eh. Karamihan dyan, bakla. Nagtatanong ako ha, hindi nanguhusga. Anong kinaugnayan ni Mocha at ng Mocha Girls? Sa bayaran ako. Hindi ako nagtatanong ha, hindi ako nanguhusga na kung bakla siya o hindi. Tinatanong ko lang kasi bakit ko nasabi yun? Kasi maraming haters ang Mocha Girls na ganun. Nagagalit. Ewan ko, dahil ba kahit anong pilit nila, wala silang dede. Hindi ko maintindihan. Bakit ganun? Bakit? Yun ang ano eh. Anong sana, i-counter mo na lang yung argument. Parang yung argument ko na hindi kasi bayad ka kasi ganito. Hindi yung kasi ang Mocha, ang po, ganito yan. Si Mocha, ano yun? Alam mo tawag dyan? Kasi alam mo kung ba't ko alam yung ganyang klaseng gimmick? Style? Tandaan mo, yan din ang ginamit ni Thinking Pinoy panlaban sa akin. Nung binabanatan ko si Thinking Pinoy, sino binanatan niya? Si Mocha. Akala niya kasi, maapektuhan ako kung binanatan si Mocha. No. Si Mocha, immune na yan sa bash. Immune na yan si Mocha. Tinatawanan na lang niya yan. Wala nang epekto yan kay Mocha. At hindi rin ako magagalit dahil anong ibabash mo kay Mocha? Aminado naman siyang dating sex vlogger na nagbago. Aminado naman siya. So, what's the issue of bringing it? Di ba sex vlogger yan? O ngayon? So, kung sex vlogger siya, bayaran ako? Anong connect? Gets mo? Dapat may connect ka sa argument mo na bayaran ako. Hindi yung, di ba sex vlogger yan si Mocha? Oo, ako pa nga nagsabi. Ako pa nga nagmalaki nun eh. Yun, sabi, kasi hindi niya maribat, kaya naghahanap ng ibang issue. That's the problem. Kasi nga po, ano ribat niya? Si Nino. Yung ribat na ngalan niya, palpak na eh. Bakit? Yung sinasabi ni Ninyong bayaran, nung panahon ng Isko. May saltik na nga yung source niya nung panahon ni Isko pa. Kaya nga, asan ba utak mo talaga? Hindi mo mali na nga yung paggamit mo kay Nino, mali pa yung argument ni Nino. Kasi yung argument ni Nino during Isko time, ang argument mo during the Marcos time. So, ibang-iba. O ngayon, ano pa logic mo? Ito logic niya, isa pang dahilan niya kung bakit daw bayaran kasi kami daw maraming kilalang politiko, siya daw wala. Gunggong ka pala eh. So ibig mo sabihin, pag maraming kilalang politiko, pwede na maging bayaran. So Attorney Trixie, maraming kilalang politiko, bayaran din siya?
Si Sas, maraming kilalang politiko, bayaran din siya. Ano ba talaga? Alam mo, Bobong Lipunan, if I were you, surrender. Dahil nasa quicksand ka na eh. The more you talk, the more ka mag-defend, nalo kang nababawasan ng followers. Nare-realize sila, ay, bobo pala itong na-follow namin. Hindi, totoo. Kaya kung ako sa'yo, kung meron ka pang natitirang awa sa sarili mo, so mag-shut up ka na lang. Baka ma-retain mo pa yung mga nandyan pa. Kasi the more you talk, lalong aalis yung mga yan sa'yo. Yun ang totoo. Okay? So, yun lang ang mensahe ko sa'yo. The next performance will start momentarily.